Hi guys! Isang masayang araw po sa inyo lahat mga kababayan ko. Ako po si June at syempre hindi po natin tatantanan itong si Pinky Lacson na kung saan binanatan, sinuplak, kinalampag ng INC, Iglesia ni Cristo. Ganon din si Congressman Erice at si Attorney Baligod. Itong si Lacson, mga kababayan, wag po natin tatantanan na banatan dahil itong si Lacson tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanggol sa mga nasa Malacanang, mga congressman. Hindi ko alam kung libre ba itong ginagawa niya. Nagsisilbi siyang parang attorney ng mga magnanakaw na yan. Doon na lang sa mga congressman, ang dami ng lumabas na witness, ang dami ng nagtuturok sa mga buaya dyan sa Kamara. Andyan yung mga Diskaya, si Gotesa at yung mga Marines. Ganon din kay Bongbong Marcos, yung mga nasa Malacanang. Marami na rin nagtuturo. Pero si Lacson, patuloy pa rin pinoprotektahan yung mga magnanakaw at patuloy niyang ipinagtatanggol. Ito po, malinaw na sa atin, talagang may cover up na nangyayari. At hindi lang natin, sayang lang, hindi siya kasama sa listahan. Kung kasama siya sa listahan ng mga Marines, ewan ko na lang. Siguradong tatadta rin siya, puputaktihin siya ng taong bayan. Kaya wag natin tantanan. Total, tuloy-tuloy pa rin yung pagtatanggol niya at pagprotekta niya sa mga korap. Kaya tuloy-tuloy din natin yung pagbanat dito kay Senator Lacson. At yan po ay wag nating kalilimutan. Okay, meron pong pahayag ang INC at alam ko sa iba sa inyo ay napanood na ito. So, ipapa-experience ko sa inyo kung hindi nyo pa napapanood. Okay? Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Ayun. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ayun. Sinabi yan ni Lacson kung saan daw yung ebidensya, yun ang susundin niya. Doon siya susunod sa ebidensya. Etong mga Marines, mayroon silang mga ebidensya, mga pictures, at siguradong may mga videos pa yan, may mga document evidence din yan, at sila yung eyewitness. Sila mismo yung eyewitness. Nakita nila, dahil sila nga yung nagdi-deliver ng pera, nakita nila yung mga pagtanggap ng mga magnanakaw na politiko. Tapos, yung sinabi mo, Lacson, hindi mo namang ginagawa, eto na. Baka naman, pag Duterte ang tinuturo, doon mo lang susundin yung sinabi mo na kung saan yung ebidensya, doon ka susunod. Kapag Malacanang na at mga congressman na ang tinuturo, ang sasabihin mo, destabilization. Tuloy natin. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at
tapusin ang investigasyon. Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? Oh. May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Oh, yan. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Oh, di ba? Eh kung sinasabihan ni Lacson na ito daw ay destabilization sa ICC at sa gobyerno, eh di ba dapat mas imbestigahan mo yan? Eh kasi kailangan niyang palabasin dahil nga sa paglilihis, pagpoprotekta niya sa mga magnanakaw. Kaya nga sabi ko mga kababayan, tuloy-tuloy lang natin na kalampagin, banatan, suplakin itong si Lacson. Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Tindi, ano? Talagang paglimas. Halos lahat po ng ahensya, ninakawan, at yung mga siyempre, yung mga taong gobyerno, mga sekretary, kanya-kanya na pong nakaw. Kaya po, yung pera, napunta lang po sa condominium, sa basement, napunta lang sa mga bahay ng mga congressman. Hindi umikot yung pera na sana'y mapupunta sa infrastructure, makikinabang yung mga construction workers, deliveries ng mga materyales, mga restaurant o eatery, palengke, grocery. Yan yung makikinabang sa construction at marami pang iba. At hindi rin napunta yung pera sa health system, healthcare system natin, na kung saan dapat wala na tayong babayaran. Eh ayan, nagkakautang pa tayo dahil sa maling sistema ng healthcare system sa atin. Kinukuha nga po kasi yung budget sa healthcare system. Ganon din sa agriculture, kaya lalong pataas ng pataas ang ating mga bilihin o pangunahing bilihin dahil walang suporta ang gobyerno, walang matibay na programa sa agriculture. Dahil nga po yung pera ay kinuha na nila at kung saan-saan na nila nilagay. Hindi po naibalik ang pera sa mga tao. Tapos Lacson, pinagtatanggol mo pa yung mga magnanakaw. Ibig sabihin, isa ka rin sa mga magnanakaw. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Tama! Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot. At pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Okay. Si Lacson, itanong ko lang, sinuportahan ba ito ng Iglesia ni Cristo nung nakaraang eleksyon? Alam ko si Soto, sinuportahan eh. Si Lacson yata sinuportahan din eh. Malamang siguro itong Iglesia ni Cristo, malamang po ay nabudol din, no? Parang si Bongbong Marcos na sinuportahan din ng Iglesia ni Cristo, eh nabudol din. Eto, pakinggan po natin si Congressman Erice. Nalulungkot din ako sa Senado, lalong-lalo na sa idolo ko, na si Senator Lacson. Yo! Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang
balita ko pa, mukhang may deal na siya. Ano? Kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Nako! Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga marines, na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, Yan. si Mayor Nene, na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. At sinabi niya, at sinabi nila, involved si Presidente. Ayun. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Ano? Sobra doon sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Okay. Bakit hindi Mayroon pang hawak daw si Adrian Bersamin na 1.2 billion pesos. Ang laki nun. Aba, mag-ingat-ingat ka, Adrian. Baka makidnap ka. Meron ka pa palang hawak na natitira na nakulimbat ni Bongbong Marcos at nasa'yo pa. Baka sa kanya muna pinatago. Kasi wala nang mataguan. Baka yung bahay nila sa Pauhay, yung bahay nila sa Forbes Park, punong-puno na ng mga maleta. So, pakinggan naman po natin itong si Attorney Baligod. Ay, bago po pala kay Attorney Baligod, may banat din pala si Attorney Guanzon. So, dito muna tayo kay Attorney Rowena Guanzon. Ito yung kanyang sinabi. Ang sabi kasi ni Ping Lacson, eto, ang pinoproject doon, napaka-corrupt ng ICC. Ito po yung sinasabihan niya ay ang mga ex-marines, no? Ang pinoproject daw doon ay napaka-corrupt ng ICC. Nilagyan ng 2 million allegedly through former Senator Trillanes. Yan yung nasa affidavit ng mga marines. Sa akin, mukhang not just my political color. Ha? Mukhang hindi lang daw may political color, mukhang may destabilization aspect. So bukod sa may political color, meron daw destabilization aspect. Ito nga yung sinasabi ng iglesia. Kung merong ganyan, yan po ay national threat security o something like that. Dapat imbestigahan mo, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. May destabilization pala. O, di ba? O, saan ka ngayon lalagay? O, ano ngayon may sasagot mo? Hanggang ngayon, wala ka pang sinasagot sa INC. At dito kila Attorney Baligod at kay Congressman Irice. At dito may banat din pala si Attorney Rowena Guanzon. Ito yung sinabi ni Rowena Guanzon. Hindi ka pa naghihiring. May PR ka na agad, Marico. Marico. Hindi ba dapat iniiwasan mo magbigay ng ganitong pahayag? Lalo't na't ikaw ang chairman ng Blue Ribbon na nag-iimbestiga ng korupsyon sa gobyerno? O di ba may point si Attorney Guanzon? Paano makakasigurado ang publiko na magiging patas ka at di bias kung mahiring nyo yan? Wala pa nga, may ganito ka nang sinabi. Mima ko. Matindi rin mag-asar si Guanzon. Tama naman, di ba? Yung sinasabi ni Guanzon, halatang may pinapanigan ka na agad. Paano kung sagawa ka ng investigasyon? Nakapaghatol ka na. Kaya ito, si Lacson, tuloy-tuloy ang pagtatanggol, pagpoprotekta sa mga magnanakaw. O ito naman yung sinabi ni Attorney Baligod. Kung ang pagbubunyag ng pangungurakot ng matataas na opisyal ng gobyerno ay destabilization at pamumulitika, ano ang gusto mo na paraan ng mamamayan para managot sila? O, isang real talk yan. Sinasabi po ninyo tuloy na bawal, sinasabi po ninyo tuloy na bawal ibunyag
kung ang magnanakaw ay ang gobyerno? O, suplak ka ngayon. Ano nang gagawin ng taong bayan? Saan na sila hihingi ng tulong? Kung kapag ikaw ay nagturo at ikaw ay eyewitness, nagturo ka at ang tinuro mo nasa administrasyon, mga kasangga ni Bongbong Marcos sa gobyerno, destabilization at pamumulitika, saan palalapit ang taong bayan? Kagaya po ng mga ex-marines na ito, isa na lang po itong mga private citizen. Si Gutesa, ganun din, private citizen. Ang mga Diskaya, hindi naman sila taga-gobyerno. Meron lang silang koneksyon sa gobyerno dahil nakikipag-partner sila sa gobyerno. So, saan tatakbo? Saan magsusumbong kapag ang presidente na ang magnanakaw at mga congressman at ilang mga senador? Saan pa magsusumbong? Pag nagsumbong ka, kakasuhan ka ng mga, di ba? At mayroon pang sinasabi si Lacson, ito, Sen Lacson, planong tapusin na ang kanyang serbisyo publiko sa taong 2031. Ibig sabihin, hindi na raw siya tatakbo sa 2031. Parang wala na siyang planong magpresidente. Huwag kayong maniniwala dyan. Sinabi na niya yan dati, nung PNP chief pa lang siya. Lagi siyang hinahabol ng mga media, lagi siyang tinatanong na, Sir, may balak ba kayong tumakbo sa national? Halimbawa, senator o congressman o mayor, may balak ba kayong tumakbo? Palagi niyang sinasagot, wala siyang balak tumakbo, ayaw niyang pumasok sa politika, hindi siya tatakbo, pero tumakbo pa rin bilang senador. At sinwerte naman siya, nanalo, na dapat pala, hindi na nanalo. Kaya huwag tayong maniniwala sa mga pinagsasabi nito. Nangarap ka noong 2022 na maging presidente, at nung nakaraan pa, panahon yata ni Gloria, no? Tumakbo ka rin na presidente, natalo ka. Kaya hindi ako naniniwala na yung pangarap mo ay tinatapos mo na. Andyan pa rin yung ambisyon mo maging presidente. Parehas kayo ni Soto. Si Soto gusto rin magpresidente niyan. Kaya lang, paano sila magiging presidente or vice president? Paano sila magiging presidente kung nandyan si BP Sara? So, kung may ambisyon pa rin sila ngayon, at naniniwala ko meron pa yan, kailangan mo nang matanggal yung kanilang problema. Kailangan maalis si BP Sara. Yun ang kanilang problema. Kaya nakipagsabwata na sila sa mga magnanakaw. At kung ikaw ay puprotekta, magtatanggol sa mga magnanakaw, magkakaroon ka pa ng maleta. Kaya mga kababayan, i-share po ninyo ang video ito pag may nakita kayong mga post ng iba nating mga kababayan, mga DDS. I-share po ninyo yung kanilang mga post kung saan binabanatan si Soto, binabanatan si Lacson. So, bilang ambag na rin sa paglaban sa malawakan at malakihang korupsyon dito po sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo. See you po next time. Bye-bye.